Yun ang utos ni Lisa Tanas, ni Romualdez, ayon sa aking source, na i-contempt si Harry Roque. Ako nga, sabi ko, wag ka nang umuwi, papatayin ka ng mga puki ng inang yan. Pero sabi niya, uuwi ako. Wala akong dapat ikatakot. Pang-aabuso ng kapangyarihan. Ginagamit niyo ang kapangyarihan ng mga contempt na yan para sundin ang mga bangag. Isang napakalaking revelasyon ni Miss Cathy Binag na si Marcos Jr. ay isang addictus benedictus, na si Lisa Tanas ay isang pusher na binigyan siya ng polboron o ng... Sabi nitong Dan Fernandez, ikaw na artistang pulpol na wala kayong alam dyan, mga jutang ginimis ninyo. Mga kababayan, sa hindi nakakanood ng hearing, isa sa dahilan nila, kasi ang sinasabi nila na kapag doon daw, nasa loob daw, si Spokes Harry Roque sa Kongreso, courteous naman daw, maayos naman daw. So paglabas daw, bakit daw ang sinasabi, may sinasabing against dito sa Kongreso na sinasabi ni Attorney Harry Roque, yung kanilang mga katiwalian, yung kanilang corruption. Kita ninyo kung paano kayo kontrolin. Natural. Di ba may mga rules sila doon sa Senado at sa Kongreso? Di ba? Kaya nga, alam mo, napag-uusapan nga namin nung nandito siya. Sabi ko, Spokes, kung ako dyan, sabi ko, sa pintuan pa lang ako, contempt na ako ng mga puki ng inang yan. Sabi ko, dahil hindi ako papasakop sa mga hinayupak na yan. Mga demonyo yan, sabi kong ganon. Pinagtatawanan na lang namin yung mga ganong issue. So, yung ginagawa nila ngayon, mga kababayan, talagang utos ni Lisa Tanas ito. Utos niya to dahil sa picture na nilabas ko. Pero bago tayo dumating doon, mga kapalangga, umattend ng isa, dalawa, pilit nilang pinipiga. Actually, ang narinig ko na hearing, nung nagising-gising ako, mga kababayan, na inuurirat nila yung mga assets ni Spokes. And that's okay. Walang problema kung uriratin nila yung mga assets. Tama naman na ipakita sa taong bayan kung saan ba talaga nanggaling yung pera niya. So, naipaliwanag na, nagbenta sila ng 1.8 hectares na ari-arian, Pero, lumalayo na itong mga kongresista sa Pogo issue kasi pilit nilang idinidiin si Attorney Harry Roque kasi yun po ang utos ng bangag na gobyerno. Kaya kayo na narikinig kayo ngayon, mag-speak up kayo, suportahan nyo si Harry Roque, pumunta kayo sa Congress, ipakita niyo, magbitbit kayo ng flag, mag-vigil kayo sa lahat ng naniniwala na ginugurgur tayong lahat. Doon kayo sa labas. Ipakita nyo sa mga bulok, mga demonyong ito na gugurgarin kayo isang-isa. Bakit masakit sa akin? Dahil sabi ko kay Harry, wag ka nang umuwi dyan, Spokes. Tutuluyan ka ng mga Diyos. Hayaan mo na muna, sabi ko na gano'n. Tiyan mo si Pangulong Duterte, di ba? Hindi, sabi niya ng gano'n. Wala akong dapat ikatakot. Pag wala, sabi niya, alam mo, tandang-tanda ko nung sinabi niya, bago siya, Marlica, pag hindi ako nakipaglaban, sino makikipaglaban sa kanila? Sino makikipaglaban sa mga Pilipino? Nakita mo naman, ganito na yung itsura ng gobyerno natin. Di ba? Ako talaga, pinipigilan ko siya na huwag siyang bumalik. Pero itong hinayupak naman ko, lalo na lahat, maliban na doon sa, I don't know kung drama lang yun, yung DASA, yung na ayaw niyang makontempt. But anyway, the rest of the demons, mga palangga, na sinasabi nitong Fernandez na ito, ikaw na ulupong ka. Okay? Na sabi nga ni Harry Roque, dapat hindi kayo maging onion skin, na bakit daw si Harry na kapag sa loob ay courteous, maayos, pero pag nasa loob, pag nasa labas, ganito, ganyan. Imagine nyo, ayaw, pinipigilan na yung ating freedom of speech. Wag daw silang tawagin, parang sinasabi daw ni Harry yung corruption nila with the DSWD and everything. Hindi ba kayo magnanakaw, mga putang ina nyo? 50% ang SOP nyo. Ayon sa aking source, ikaw, Saldico, lahat kayo lumalamon sa kaban ng bayan. Hindi ba kayo magnanakaw, mga buwaka ng ina ninyo? Akala nyo santo kayong mga hinayupa kayo. Lahat ng pamilya nyo lumalamon sa pera ng bayan. Ikaw, Fernandez. Ikaw, akop, mga puki ng ina nyo. Di pa kayo kunin ng dilubyo? Hindi kayo magnanakaw? Saan kayo kumukuha ng pambili ng mga property, pang-aral ng mga anak ninyo, kung bibase lang natin sa sweldo ninyo? Nilamon nyo ang pera ng bayan, mga hayop kayo, tas ayaw nyong magsalita kami na magnanakaw kayong lahat? Nakita nyo, mga kababayan?
The reason why, isa sa mga dahilan na gusto nilang i-contempt kasi si Harry Roque, kapag sa labas nagsasalita na may corruption sa gobyerno, nakita nyo, papatayin lahat ang inyong kalayaan, magpahayag. Ganito ka-demonyo, kaya mga kababayan, you have to get out. Pumunta kayo sa kalsada, iparinig nyo ang boses ninyo dahil hindi lang si Harry Roque ang susunod na gurgurin nila. Ang susunod nila si Baste. Suspend nila yan. Kaka-text lang sa akin ng puting ahas. Lahat kayo gugurin dahil utos ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. na lahat ng supporter ni Duterte gurgurin. Literal man or gurgurin katulad ng contempt na yan. Yan ang gagawin sa inyo, mga babae. Galit na galit si Lisa Tanas dahil binigyan ko siya ng regalo na birthday gift na siya ay kasabwat. Sila ay king and queen ng Pogo. Pinipilit na pakialaman ng mga buwaka ng ina, kayo, ikaw, Fernandez, Acop, Barbers, lahat kayo salo mga jutang ginemis ninyo. Ha? Ngayon, nabanggit, bago ako mag-start, nabanggit yung pangalang Mr. Wu. Kasama ni Lisa Marcos, ni Bangag Jr., yung mga Pogo operators na yan, binigyan sila ng 750 million. Again, tinapatan ni Kim Wong ng 150 million ayon sa ating source. At yan ay nagba-viral na sa social media. Pero ayaw pick upin ng mainstream, ayaw pick upin ng mga hudas at mga taksil dyan sa Congress na ang punot dulo ng Pogo, illegal Pogo sa panahon ni Marcos o bago pa ang panahon ni Marcos ay ang hinayupak na pamilyang Araneta Romualdez Marcos. Sila ang nagpapahirap sa inyo. Kaya kung hindi kayo kikilos at hindi kayo lumabas sa bahay, kayo na ang susunod na gurgurin at merong sumpa na daladala ang mga hinayupak na ito. Kung nakikinig yung lahat ng mga maisog, lahat ng mga religious group na naniniwala na kayo ay may moral, spiritual obligation sa taong bayan, kitang-kita nyo kung paano pigilan ang malayang pamamahayag ng mga yawa ng mga kongresista na ito dyan sa bahay ng mga traidor. Yeah. Akop is makawat. Maakop. Tama, sabi ni D.W. ngayon. Ngayon, ito, mayroon pa lang po si Atty. Harry Roque. Okay. Sa dami na nagtanong, napilit inuugnay ako sa issue at ano ang kinalaman ko sa Pogo. O sabi niya, I am not going to argue to every single point raised. Ang tanong ko, ang kriminal na bagay ba ang ginawa ko? Meron ba? Tama. Anong ebidensya na ang Lucky South na nagbayad ng mga lupa na binili ko? Pinakita ko naman po nagbenta kami ng pagmamayari ng pamilya na 1.8 hectares. Ito sinabi ko. At sinabi ko naman po na ang perang yun ay ginamit na pambili. Sa akin naman po, pwede naman po kayo magkaroon ng conclusion based sa gusto niyong palabasin. Pero eventually, ang tanong, ano ang ginawa kong mali? May ginawa ba akong krimen? Now what? Yun ang utos ni Lisa Tanas, ni Romualdez, ayon sa aking source, na i-contempt si Harry Roque. And I hope someone from the doctors or whoever, may mga kaibigan naman si Harry Roque, na ito ay i-appealan ninyo. Meron siyang medical condition. Hindi sa dahil umarte lang na naglagay ng brace or something. Nakita namin dito na nag-insulin injection siya, may heart problem siya and everything. Ako nga, sabi ko, wag ka nang umuwi, papatayin ka ng mga pukinanginan yan. Pero sabi niya, uuwi ako, wala akong dapat ikatakot. Kaya napakasakit bilang isang kaibigan niya, okay, na makita ang pang-aabuso ng mga hinayupak. Alam mo, sabi ko nga, kung may kulam lang ako, habang tinitignan ko, nagmi-meeting sila, sabi ko, may kulam lang ako, tumatagos na sa monitor, patay na to lahat ng mga to eh. Ang reason nila, mga kababayan, well, I think this is good. I think itong mga pangyayari, ito napakaganda. Sabi ko nga, simula pa lang, para maipakita sa taong bayan kung gaano kadimo. Kaya you have to get out. Labas na kayo. Ngayon na. Wag bukas, ngayon na. Kasi kinontempt siya, supposedly 10, pero dahil itong sinabi ng Ronsalong bobo,
Kasi, ako ay dati mong estudyante, in consideration, ako inaanak mo, so 24 hours. Illegal ang ginagawa nyo, pang-aabuso ng kapangyarihan. Ginagamit nyo ang kapangyarihan ng mga contempt na yan para sundin ang mga bangag. Ganito po kapag bangag na ang inyong presidente. Isang napakalaking revelasyon ni Miss Cathy Binag na si Marcos Jr. ay isang addictus benedictus, na si Lisa Tanas ay isang pusher na binigyan siya ng pulburon o ng pinagbabawal na pulburon. Pero tahimik ang mga buwaka ng ina. So ang titirahin nila ang mga kabinete ni Pangulong Duterte. But definitely may nakahanda yan silang tira kay Cathy Binag. Ay, nako, mapalangga. Labas tayo sa lansangan. Lumabas na kayo. Nakita nyo ang ginawa kay Harry? Lumabas na kayo. Kung hindi ngayon,